Magandang gabi sa inyo mga tagapakinig. Isa na ng mga kwento ang ating po kating ngayon. Ako, si Kuya Jay, at samahan niyo akong pakinggan ang mga kwento ni Arman, isang lalaking nakaranas ng kasalibang karanasan sa kanilang probinsya. Pero bago ang lahat, i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para mas marami tayong mapagkwentuhan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang nilalang na kilala bilang duwendeng pula. Isang duwende na may kapangyarihang magdikari ng anumang ibig kapalit ang isang alay. Ngunit sa bawat kagustuhang natutupan, may kapalit na mas higit pa ang inaasahan. Kuya Jay, noong bata pa ako, nakatira kami sa isang maliit na bayan sa Quezon. Tahimik at payapa ang lugar namin. Maraming puno at malalawak na palayan ang nakapalibot dito. Madalas, kami naglalaro ng mga kaibigan ko sa likod ng bahay na mayroong malaking punso. Ang sabi ng lola ko, bawal daw kami maglaro doon, lalo na't sumisiyaw o gumagawa ng ingay. May nakatira daw doon na duwende, at hindi ito basta-basta. Siya raw ang duwendeng pula. Noong una, hindi ko pinapansin ang mga kwento ng lola ko. Akala ko, kwento lang yon para takutin kami. Pero, isang gabi, nang bago ang pananaw ko, nasa likod bahay ako noon. Naglahanap ng tatumba para sa laban namin kinabukasan. Napansin ko may kakaibang liwanag sa paligid ng punso. Parang pulang liwanag na kumislap-islap. Hindi ko mapigilan ang sarili kong lapitan ito. Pagkalapit ko, narinig ko ang isang maliit at paos na boses. Anong ginagawa mo dito, bata? Sabi nito. Laking gulat ko nang makita ko ang isang maliit na nilalang na nakasuot ng pulang kasuotan. Mapula rin ang kanyang balat. Parang laging galita itsura. Halos hindi ako makakilos sa takot. Sabi niya ulit, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. At kung may gusto ka, sabihin mo lang. Pero may kapalit. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nakakita ko sa alok niya. Sinabi ko, gusto ko po ng bagong laruan. Yung kutsi-kutsihan. Yung may remote control. Namiti siya at sinabi, madali yan. Pero, magdala pa ng alay bukas ng gabi. Isang manok. Pagkatapos noon, nawala siya. Sabay ng pulang liwanag. Kinabukasan, sinabi ko sa tatay ko na gusto ko mag-alaya ng anak. Nuti na lang at madali siyang kausap. Nang nakakuha ako ng manok, dinala ko ito sa punso noong gabi. Nagpakita ulit ang duwende at kinuha ang alay. Kinaumagahan, nagulat ako nang may dumating ng bagahe sa bahay namin. Galing sa tiyuhin ko sa ibang bansa. Taking ulat ko na may isang remote control na kotse na para sa akin. Walang nakakaalam ng hiling ko, pero natupad ito. Tuwang-tuwa ako noon. Pero, hindi ko alam. Magsisimula na pala ang bangungot ko. Pakalipas ang kinamiling ko. Naisipan ko ulit na umilin. Sa pagkahapang ito, sinabi kong gusto ko maging makanina sa kalasi. Para hindi na ako lagi napapagalitan ng ranay ko. Sabi niya, pwede yan.
Pero mantanakaan ng isang mas malaking layok. Ginawang pa naman ang paraan. Nang sumunod na exam, nagulat ang mga guro ko dahil na perpekto ko lahat ng sagot ko sa lahat ng subject. Mabilis ko naiintindihan ang mga aralin. Dahil doon bumigib sa akin ang mga magulang ko. Pero siyempre, ikapalit ulit ito. Makalipas ang ilang buwan, hindi na ako nakontento. Hiniling ko sa hindi na umahakangat kami sa buhay. Gusto kong magkapera ang pamilya ko para hindi na kami mahirapan. Ngiti siya at sinabi, ano mo na ang gagawin to? Pero, this time, baka hindi mo magustuhan ang kapalit. Hindi ko na pinansin ang babala niya. Nagdala ako ulit na kalay. Pero, nakumbulak ko na hindi tinanggap ito. Ilang araw, lumipas. Ilang linggo, nanalo ang kakay ko sa wedding. Biglang dumagsa ang pera sa amin. Ang bilis. Walang hinto. Sa iba't ibang paraan. Ang saya-saya namin. Pero unti-unti ko napapansin ang mga haribang ng lalaki. Una, nagsimulang magkasakit ang mga alaga naming hayop. Sunod-sunod ang pagkamatay ng mga manok, baboy, at samit aso namin. Akala ko natural lang ito. Pero na mapansin ko ay pulang liwanag niya palagi mamanabas tuwing gabi. Naalala ko ang duwende. Hindi ko alam kung konektado ito. Pero hindi pa rin ako tumingin sa pagpili. Sa bawat hinil, iba't iba ang laking kapalit. Nang humingi ako ng bagong bahay, sinabi niya hindi na sapat ang mga alaga. Kailangan niya ng mas malaki. Ginawa ko pa rin ang pagtilim. Nagbigay ako ng kambing. Pero binaliwala niya rin ito. Ngunit patupad pa rin ang hiling ko. Napalipat kami sa mas maganda at mas malaking bahay. Pero kasabay nito, nagkasakit ang nanay ko. Hindi magpaliwanag ng mga doktor kung ano ang dahilan. Tila nawawala ang sigla araw-araw. Napag-isilunan ko itigil ang pakikipagpusak sa duwende. Pero hindi pala ito ganun kadali. Isang gabi, nagpakita ulit siya. Hindi mo pwedeng basta iwanan ka kasunduan natin. May kapalitan lahat ng nakuha mo. Takot na takot ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sinabi niya, ito na lang ang hiling mo. Ang hiling mo, hihingihan ko din ang kapalit. At ang kapalit na ito ay buhay. Sabi ko, ayoko na, tama na. Wala na akong hihilihin. Pero tumawa na siya. Hindi mo matapakasan ang mga bigay ko. Ipiliin mo kung sino ang magiging kapalit. Doon ko naramdaman ng totoo takot. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Lumipas ang mga araw. Unti-unti lumalala ang sitwasyon. Ang nanay ko, halos hindi na makabangon. Ang tatay ko naman, palaging balisak, para laging may isip. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog kami, nagising ako sa isang malakas na sigaw. Paglamas ko ng kwarto, makita ko ang pulang liwanag sa sala. Naroon ang duwende. Nakatayo siya sa tabi ng tatay ko na nakahandog sa sahig. Tumatawa siya at sinabi, isa na lang ang natitirang kapalit. Ikaw na ang pumili. Hindi ko alam kung paano pero bigla ako napasigaw. Tama na. Ako na lang ang pulilan. Tumigil siya at tumingin sa akin. Ngumiti at sinabi,
Bata pa ka, pero hindi ko ang gusto ko. Bigla na lang siya nawala. Pagtingin ko sa tatay ko, hindi na siya bumagalaw. Wala na siya. Simula noon, iniwan namin ng bahay na yun. Lumipat kami ng probinsya at sinikap na palimutan ang lahat. Pero hanggang ngayon, hindi ko makapalimutan ang duwende. Minsan, naririnig ko pa rin ang maliit na boses na sa panaginip ko. Paulit-ulit na sila sabi na, "O kailangan mo ng mga bagay-bagay. Andito lang ako." Kuya J, hanggang ngayon, dala-dala ko ang bigat. Ang lahat na nangyayari. Natanging hiling ko na lang ngayon ay sana'y mapatawad ako ng nanay ko. Lalo na yung tatay ko. Sana'y wala na kiba nakaranas o makakaranas ng ganong klaseng kasunduan. Kung may makikita mang pulso o makakasalubong kayong duwendeng pula, huwag kayong papayag sa kagustuhan ito. Dahil sa bandang huli, walang panalo sa alok niyan. Lahat ay may kapalit na higit pa sa kaya makibigay.